Ahoy, kamusta mga Repa Pips? Magandang iyaman sa inyong lahat at sa video na to magpapaliwanag tayo ng mga bagay-bagay na kung saan, paano nangyari itong mga kagaguhang ganitong klaseng trade at pagkakapanalo. So, makita natin, multiple times ako nag-post dito, pati yung video, pinaliwanag ko paano pinanalo yung whatever. So, geto ngayon yan. Yung pinaka-backbone yan, hindi lang basta about charting shit ang aking pinagbasihan para manalo. Sa pinaka mismong backbone kung paano ko nananalo, unang-una talaga ay yung tungkol sa professional na decision making. Expertong level na action and execution para manalo ng mga ganitong klaseng kagaguhan na profits. Ito, panalo tayo ng $173 isang araw, August 21, 2023. Pero sumatotal mula August 14 hanggang August 21, ang total profits talaga ay $401 versus sa sumatotal na kapital palagong pepot $123 lamang. And then after that, matapos ko manalo, nag-withdraw agad ako. Since kumaga inalis ko na agad yung aking profits at iniwan ko na lang, nag-iwan na lang ako ng kaprasong profits na kung saan wala na akong pakialam kung halimbawang masunog malagas man yung aking current position na nasa $125 pa rin ang naiwang pera na profits na lang. Since nag-withdraw nga ako, makikita natin $400 siya. Sige, tanggalin mo yung $123 doon, edi laki pa rin profits. Nasa akin na yung kapital, kita pa ako ng ilang daan. Habang may $100 pa ako may get na naiwan, na nagsisilbing profits pa rin. Which is na andito yon. Okay? Eto. Kung titignan ngayon natin, yan ang kabuang transaction ko mula August 14 papuntang August 21. Sumatotal na profits $401.85. 30 trade counts. Out of 30 trade counts, 5 lang ang mali. At yung mali pa na yun, sinadya ko pang ipasunog para makaluwag. Sinasadya ko magpatalo para manalo. At yung concept na aking ginagawa dito para manalo ng ganyang klaseng ilang daan na dolyares ay yung mga simpleng concept lang na tinuturo ko o sinasabi ko, binabanggit ko all the fucking time, the whole fucking career ko ng ilang taon na, kundi yung pambobo to pangtangang kitaan. So, yan ang aking mismong transaction the whole August 14 papuntang August 21. Yan ang aking sumatotal na aking transaction. Nakikita natin dyan yung mismong deposits at total gain and total loss na permanente. Na sumatotal, kahit anong klaseng tingin mo rito, 35 trade counts, 5 lang ang mali. Kaya naging tanga bobo ko, 5 mali. O kaya sinadya kong pasunog. Ang pinag-uusapan, hindi lang basta high winning rate, high success rate, kundi may consistency. Ano nga ba nagiging backbone ko para manalo? Alin? Yung pagnasahan natin itong chart na nakikita natin na napaka basic lang na setup. MACD, stochastic, candlestick, at ilang pirasong moving average na indicator. And then after that, ito lang nga ba talaga basehan ko para manalo? Ang pinaka-backbone niyan para manalo, Alex Sonce Pro Dashboard. May kita ngayon natin dito may sinasabing floor price and ceiling price o yung YX parameter ko na mismong heads up sa akin na umakyat o bumagsak man ang presyuhan ng GBP USD nitong August 21, 2023. Hanggang dyan lang aakyat, hanggang dyan lang babagsak. Which is sa Alex Sonce Pro Dashboard, gaya ng turo ko sa aking online masterclass, gagamitin mo yung Alex Sonce numbering and coloring technique, whatever set ng mga numero at porsyento na ikita mo sa Alex Sonce Pro Dashboard para way in a fucking advance. Alam mo na kung anong potential scenario o event na pwede niyan tahakin, kaya tumaas, kaya bumagsak, kaya mag-uptrend, kaya mag-downtrend, kaya mag-bearish, kaya mag-bullish, blah blah blah. Sa pamagitan ng Alex Sonce Pro Dashboard, sadyang tanga at bobo mo na hindi ka manalo ng pambobong kita, $10 per trade. Pantangang kita, $20 per trade. E di lalo ang tangang bobo mo na hindi ka makagawa ng $100
per fucking day sa forex trading gamit whatever set na knowledge na aking tinuturo sa aking online masterclass, lalong-lalo na yung paggamit ng Alex Sonce Pro Dashboard. May kita ngayon natin dito, may early detection, prediction, projection. May kita natin yung magiging success rate kung bullies and bearish. Kung ano ba ang tatama sa moving averages na SMA, WMA, EMA. Bukod sa may whatever set na mga measurement na moving averages kada MA5 dito. At yung mga percentage ratio sa appreciation and depreciation percentage ratio na kung saan malamang ikaw nakiki-apple buraot sa video na ito, clueless ka sa ganun. Since majority ng tao nagtitrade and scalp na non-pro, non-expert level ay lagi lang nakabase sa baka ng inang traditional chart na very deceiving. Bukod sa idea, yung traditional chart na nakikita natin katulad nito, Pakanton heads up pro tip sa inyo. Whatever set na nakikita mo dito sa chart na to, makikita mo napaka-basic setup. MACD, stochastic, MA20 na moving averages, candlestick. Dahil na yan lang kinakaalam mo setup. Pero usually geto yan. Whatever set na mga porsentuhan at position nito sa traditional chart na to is very deceiving. Bakit very deceiving? Una, delay ang sinasabing mga porsentuhan na yan. Ano mang gawing mong indicator yan, ano mang ilagay mong indicator, whatever gumagamit ka ng algorithm set na mga indicator, lahat yan ay fucking delay. Na-guess nyo kung gaano kadelikado na umasa ka sa traditional chart? Kung putang ina yan, delay pala ito. Ngayon, kung delay yan, babagsak at papasok na doon yung aking tagline. Mag-value ng time. Kung delay pala yan, ano iisipin mo? Kung delay pala yung whatever set na porsentuhan and mga positioning netong chart and indicator na to, ano iisipin mo? Gano'n nga ba kalaki ang iyong success rate para umasa sa very deceiving na chart o delayed na chart? Putang ina niyan, kahit mag 1 minute and few seconds ka pa na chart, is still fucking delay. So, doon babagsak ang tinuturo ko sa aking online masterclass. How the fuck will you know ano magiging potential? Kaya tumaas, kaya bumagsak, kaya magre-reversal, bounce back, consolidation, trade range, sideways, shit. Doon babagsak. Papasok ang idea ng Alex Sonce online masterclass. At lalo-lalo na, ito ang pantantos sa delay ng whatever set na charting system na gamit mo. Instagram, TradingView, whatever set na mga indicator set na yan, Alex Sonce Pro Dashboard, ang pantantos doon. May kita na agad natin dito, may early detection, prediction, projection ito. Kaya magbabounce back man o magre-reversal. Magkano total gain and total loss, blah, blah, blah. Which is may kita ngayon natin dito. Pwede tayo magpunta sa may pinaka main menu at pipindutin natin yung pips meter na kung saan sinasabi ngayon dito, total gain and total loss, average gain and average loss. At sa araw-araw na ikaw ay magte-trade o bago mag-trade, gagamitin mo Alex Sonce Pro Dashboard para makita mo ito, which is MA20 true moving average. So, meron ka ng mga isang katutak na computation, estimation, calculation, calculation versus sa umasa ka lang dito, nasa ng computation mo, nasa ng estimation mo, nasa yung matibay mong basihan batayan kung wala ka namang kinocompute. Kundi, pagsalsalan lang, yan chart na yan. Dito, may advanced, in-depth na computation, estimation, calculation, aka sa ibang term na pang-professional expert level, kino-compute niya yung algorithmic numbers sa Alex Sonce Pro Dashboard na malamang kinabaliw mo na naman ano pinagsasabi mo Alex Sonce, algorithmic number, tangina mo. Yeah? So dito pa lang paano mo makikita yan dyan? Pero usually, sa ibang advanced trader, gumagamit sila ng special na mga coding dito, may lumalabas na mga whatever shit na dashboard na something similar sa Alex Sonce Pro Dashboard. So guess mo na kung gaano ka ka-late at guess mo na rin kung gaano ka advanced ang Alex Sonce Online Masterclass. Bukod sa geto, eto nga, may early detection, prediction, projection dito. Daily forecast. Katulad yan, daily projection. Kung bearish, kung bullish. Ano pa tinamaan ng GBP kanina? Nakalagay daw dito sa bullish signal, 127.63.
Sige, tignan ngayon natin magkano pinaka-highest dito. Punta tayo sa may buy bar. Magkano pinaka-highest na tinamaan ng GBP. Okay? Tingnan natin yung August 21, which is ito. Makikita natin dito yung pinaka-highest. Ang pinaka-highest na 126,669 versus sa Alex 11 Pro Dashboard, ang sabi sa bullish signal 127,663. I-versus uli natin sa sinasabi dito, August 21, 127,66 versus sa Alex 11 Pro Dashboard, 127,63. Gaano ka-accurate? Inaccurate. You do the fucking math. Kung magiging bearish, 126,83. Sa bagsakan daw. Sa bagsakan. Sige, nakita na natin yung highest ng August 21 dito. Tingnan naman natin yung lowest. Ang lowest ay 127.10. Ang lowest. Kung titignan ngayon natin sa Alex 11 Pro Dashboard, may heads up sa'yo up to 126.83. Kung gagamit ka ng basic math, kapag ni-round up mo to the nearest fucking number yan, 127. Gets mo, Repa Pips? 127. Gaano kalayo yung sinasabing low dito versus sa low na projection sa Alex 11 Pro Dashboard? Gaano kalayo yung highest point na projection sa bullish signal versus sa sinasabi sa actual record sa chart? 127.66 sa Alex 11 Pro Dashboard, 127.63. Ano, na-miss ko lang yung 3? Ay, hindi accurate. Bahala sa buhay mo, tanga mo mag-isip. Ngayon, pupunta tayo sa may Alex 11 MA indicator dito o Alex 11 formulation. Sinasabi na agad dito, way in advance, kung ano potential for the next MA5 o MA7. Sinasabi ngayon dito kung bearish 127 o sa full yung bearish. Sa full yung bearish. Sa full. Tingnan ngayon natin, magkano pinaka-lowest dito? August 21, 127.10 versus sa record sa Alex 11 Pro Dashboard, Alex 11 formulation. Tingnan yung bearish, 127. Tingnan natin yung bullish, 128. 128.24. Sa MA7 na projection, ang bearish ay 128 pa rin. Ang bullish, 129. Which is lahat ng mga computation niya sa bullish signal is mangyayari, potentially mangyayari for the next MA5 to MA20. Since ang Alex 11 Pro Dashboard, lagi ito bumabase sa standard na basihan, batayan. MA20. Makikita natin MA20 yan yung historical data. Sa pamagitan nito, way in a fucking advance, may heads up ka na. Whatever set na magiging potential. Kunyari example, ito yung historical data. Pag nanasama yung historical data, ano ba itsura dito? Ano itsura dito? Consolidation, pak. Ano itsura dito? Reversal, pak. Ano itsura dito? Double bottom rising wedges, pak. Ano itsura dito? Double top falling wedges, whatever, of reversal, pak. Ano na naman itsura nito? Ano na naman ang itsura dito? Which is hindi natin makakita yung ano. Okay? Ano na naman ba ang itsura dito? Which is hindi natin makakita yung box dito. Paano ba nakikita yung box dito? Okay? Ano na naman ba ang naging record dito? Diba? Ano yan? Di ba consolidation ang ginagawa niyan? Di ba? Consolidation. Teka, repress natin ito. Anak ng pucha eh. Biglang ayaw magano eh. Repressed. Di ba? Nakalimutan ko saan nalalagay dito ano. Anak ng pucha. Palibasa, bihira lang ako gumagamit ng geto talaga. Okay. So may kita kayo natin. Ano ba sinasabi dito? Ano ang sinasabi dito? Di ba trade range sideways aka consolidation? Dito pa lang alam mo na agad. Yung the last candlestick is a fucking bullish signal. Gumagawa ng higher low. At hinihintay na lang natin gumawa ng higher high. So pwede mong pagbatayan, ito yung pinaka-lowest kasama yung wick, ito yung pinaka-highest. Ito yung highest, ito yung lowest. Pero mas magandang basehang batayan, wag mo isasama yung wick. Doon ka lang sa may body. Yan. Is either ito or dito ka. Yan. Ano nga yung itsura niyan?
Hindi ba consolidation yan, trade range sideways shit? Ngayon, kung wala ka proper education, hindi mo maintindihan kung paano ka lalaban at manalo sa trade range sideways na senaryo. Na-guess nyo? Hindi mo malalaman. So, dun babagsak yung training ng kung sinong pansipilatong professional. Bukod sa makikita mo ngayon dito, may kung anong klaseng computation estimation dito na nakikita natin dito na special function of features dito sa aking Alex 11 Pro Dashboard. At yung Investagram o TradingView man gamitin mo, may ganitong klaseng function na hindi mo makikita sa actual Investagram o TradingView kasi sarili kong formulation. Remember, years of experience ang katapat niyan. Guess nyo, it's a well time tested na malaki ang chances kahit sabihin pa natin hindi 1000% yung accuracy, whatever. Na-guess nyo? So sa pamagitan nito, mas madali mo maintindihan kung ano potential. Bukod sa idea, ito nga, sinasabi rin dito, meron ako mga indicator na keso, ano ba momentum ng high, ano ba momentum ng low, ano ba nagiging percentage ratio, negative percentage ratio, ano ba yung BWAP, ano ba sinasabi ng BWAP, ano sinyalis niyan, ano ngayon nagsasabing, ano yung attitude, character, image, habit niya, paano siya nagpa-fluctuate every fucking day, sinasabi ngayon dito. Pusa, pwede tayo mag-focus by historical data and then candlestick. Makikita ngayon natin how sophisticated na dinevelop ang aking software. At pwede naman tayo mag-focus sa may range. Pwede tayo mag-focus sa may range niya, which is ito yun. So, babasahin mo yung historical data, tapos i-analyze mo na maigi itong range na ito. Ngayon, bukod pa doon sa mga pinagsasabi ko na yon, meron itong meron itong pwedeng mag-focus tayo doon lang sa mismong kung hindi pa pala naka-update to. Sa pamagitan nito, ay may kung anong klaseng calculator and everything ito, katulad nito. Magkano ang gusto mong kitain per day, $20, blah blah blah, tapos halimbawa 53 ang palitan doon, magkano pwede mo maging yaman sa loob ng isang linggo, isang buwan, sa kada araw, magkano lang kinakailangan mo, magkano sa may pera na yun, magkano sa pesos, tapos kung ano ba ang natalo ka o na-liquidate ka o gusto mong sanang kitain, maglagay ka lang dito ng value amount katulad ng $100. O ilang panahon o ilang execution ng katapat ng $100 na nasunog mo. Kung pambobong kita, 10 times na trade counts. Kung pantangang kita, 5 trade counts lang ang katapat para makarecover ka. Or, pwedeng get trading idea. Kung aim mo, goal mo, manalo ng $100 per day, kinakailangan mo lang style ay yung pambobo to pantangang kita na concept. Kung kukunin mo yung $100 na goal mo na profits isang araw, kinakailangan mong kumita per trade $10 at 10 times mo gagawin. Pero kung halimbawa ang concept na ginamit mo, yung turo ni Alex 11, pantangang kita, $20 pataas per trade, kinakailangan mo lang gumawa ng 5 trade counts sa loob ng isang buwan ng ilang araw para manalo ka ng $100 katulad ng mga dinedemonstrate ko ng paulit-ulit na fucking work online lalo sa may Facebook. Tulad na lang nga neto, isang araw $173. Isang araw may kita nyo dito, August 21 yan. Di ba? So, sinuturo ko mismo, yung mismong yung reality. Imbis na sana, budul-budulin kayo sa kahit anong klaseng kagagawa. Kaya mo manalo na whatever, shit up, araw ka sa may masterclass ko. Puta, kung ano yung mas realistic, yung mas sasakto sa kokote ng 99% population ng Pilipinas na hindi yayaman, iyon ang tinuturo ko. Mas realistic, imbis na mabuhay kayo sa fantasy. Di ba? Busa, ito nga idea, meron tayong ledger dito, meron tayong leverage na calculator dito para mas maintindihan mo. Kung halimbawa meron kong $100 na pera kapital, okay? Ilang volume o unit mabibili noon? Ilang lot size ang pwedeng mabili ng maximum? Magkano ba yung power ko? Kung halimbawa mananalo ko ng 5 pips, kung tataya ako ng 5 lot, manalo ako ng 5 pips sa $100 na puhunan ko, panalo ka na agad ng $25, blah blah. So mga ganung klaseng computation estimation calculation dito. Busa meron itong Alex 11 Repa Pips calculator na dedicated pang stock market, pang forex, pang crypto, lalo na forex yung usapan natin. Tangina, ewan ko na lang kung di ka pa manalo. Puta, lahat na yata ng computation estimation calculation na andito na. So na-guess yung idea. Ngayon, makikita natin, pwede tayo mag-focus na candlestick lang tapos yung range or sa may percentage, or pwede tayo mag-focus sa other dito, which is mali pa pala ito, hindi ko pa pala na i-update ito kasi makikita ngayon natin
dito ko mismo create ang aking Alex 11 Pro dashboard. Dito ko mismo dinidevelop, which is all the time, lagi kong ina-update ito at mga estudyante ko sa may masterclass nakakuha ng update ng aking Pro dashboard. Sa tuwing may enhancement improvement ako, automatic nakakuha ng update lahat ng aking estudyante sa aking online masterclass. So may kita nyo, 1 to sawa kayong pagnasahan ang total trade counts, 35 trade counts, 5 lang ang mali mula August 14 hanggang August 21, 2023, puhunang palagong pepot, $123 at tumama ng $400 na profits. That's considered around 400% na profits. Eto, nakikita nyo rito. Total profits 401. Makikita natin 401 yung total profits, tapos yung total deposit 123 lang. Tapos ngayon makikita ngayon natin dito, naglagay ako dito, nag-withdraw ko ng 400. Syempre, tangin yung boundary nga na eh. Tangin na, laki ng inita mo, 123 lang. Tapos, may naiwan pang $125 na kapital. O, nagsisilbing profits lang din yan. Habang na-withdraw ko na yung $400 na naando na yung kapital ko, 123 plus malaking profits. Na-guess nyo? So, whatever shit na mangyari dito sa position ko ngayon, it doesn't fucking matter. Lalo-lalo na, positive pa ito. Yan positive pa yan, di lalo na ito, laki ng temporary loss ito nakarang yung mga few hours ago. Pero ito na, nananalo na. Di lalo na GBP ko. Kasi, meron na akong early heads up. WhatsApp, kung ano magiging potential. Katulad ng sinasabi sa Alex 11 Pro Dashboard. I-clear natin ito. Kunin natin bagong historical data ng GBP para try natin isipin next potential na tatama ang presyo ngayon, August 22, 2023. Okay, so ganito lang naman pag-operate niya. Pupunta ka din sa Instagram, maglagay ka ng whatever shit ng stocks, forex script na gusto mo dyan, katulad nito, forex. Kunin natin forex pair, i-copy natin to, import, extract, calculate, and then chart. At lalabas na yung information ng GBP. At sinasabi na agad sa akin dito, pag nagpunta tayo ng panel, sa loob ng MA5, ito yung projection na keso is heading or magiging average ng kalakaran 128 na starting point. So, sinasabi na agad dito, ang high 127.66, yung low 127. Binibigyan ka ng some kind of idea. Pusa, pag dinouble check natin dito, double click natin, may ibang computation din dito. Bukod sa may sinasabi rin dito, kung halimbawa mataas yung depreciation value, more on banks pakiisipin mo rito. Kung lumelet yung depreciation value, more on reversal ang isipin mo rito. Tapos gagamitin mo mga idea na itong OHLC na to, pang demand and supply. Habang sinasabi na rin dito, kung magiging bullish or bearish, ito yung mga success rate from 25 to 50% to 100%. Habang dito na rin sinasabi kung magiging bullish or bearish, kung tatama ng SMA, WMA, nandito na lahat ng mga importanteng bagay na dapat mong malaman na dapat, wala na eh. Tanginin, tungkol sa chart eh. Tangina, masyadong outdated ka na kung sa chart ka lang bumabase. Nag-guess yung repa page. Masyado kang outdated. Kung alam ko ang puta, traditional chart lang ang iyong basehan, batayan para mag-trade. Masyadong outdated ka na. Doon pa lang sa idea, whatever set na indicator ang gamitin mo rito, delay. Bago pa pumorma, bago pa gumuwit, bago pa sumulat, bago pa mag-drawing yan, bago pa magsabi ng whatever set na percentage yan, lahat yan delay. Just imagine, ang solution mo sa napakalaking problema, non-accurate. So, gano'ng kalaki yung success rate mo? Di din babagsak yung idea ng Alex 11 online masterclass, lalo-lalo na yung nagiging success rate ng aking Pro Dashboard na mismong pinakikinabangan ng aking mga estudyante sa aking online masterclass. Higit pa sa whatever shit na tuition fee ang kanilang kinikita. Higit pa sa naging tuition fee nila sa under my masterclass ang kanilang kinikita. Bakit? Kita ka na ng pera, kita ka pa ng knowledge. Tapos ako, sino nga ba talaga panalo? Ako na binayaran ng 20,000 kunyo one-time flat rate tuition fee shit masterclass Alex 11? O baka naman kayo mismo na aking estudyante? Baka naman kayo na mismo ang mas mapalad kesa sa akin? Na-guess nyo,
Parang awa sa sarili, mag-value ng time. Nakiki-epal buraut ka lang, galingan mo na. At wag ka rin mag-aabil ng baka ng Alex 11 masterclass ko kung di mo naman talaga tunay na intindihan, natatanto, naunawaan para saan ito. Ano ang use, purpose, benefits ng Alex 11 online masterclass. Wag ka mag-aabil kung wala ka na intindihan, naunawaan, natatanto. Mas marami pa akong dinidecline kesa sa tinatanggap. Na-guess nyo? Hindi para ligawan ko kayo o tsupahin ko kayo lahat para lang mag-avail kayo ng aking online packing masterclass. Bahala kayo sa buhay nyo na mag-value ng time. Mas marami akong dinidecline kaysa sa tinatanggap. Wag na. Alak lang po. Wag ka mag-avail nito. Tapos kakatwiran mo. Busy ka sa trabaho. Busy ka sa business. Busy ka sa MMK. Buwan ka na ng drama sa buhay mo. Wala kang pakialam doon. Pakialam ko, mag-avail ka nito. Kung brutal ako, epic packing wear online, mas magiging brutal ako pag pumasok ka pa sa may masterclass ko. Na-guess nyo? Ngayon, kung pagiging crybaby lang palang ang pairali mo, anak lang puta, hindi bagay sa'yo, Alex 11 masterclass. Sa bunga nga ako palang, patay ka na eh. Na-guess nyo? Parang awa sa sarili, mag-value ng time.